And then, sa kapreparar ka mo sa pag-implementar sining sa RP Bara. In fact, delayed na kamo gani kit you received the notice last April 2025. Dapat inumpisahan nyo na. Iban siguro wala ka mong kumpisasin na. O, pila na ka man siyang delay. April, May, June, July, August, September. Anong nakabulan? Iban siguro wala pa ka mong kapreparar o wala pa ka mong ka-start ng preparation. Si Rima yan naka-start sa preparation. Posible ka mo sa municipal level, wala pa ka-preparar nga. Nag-focus ka mo sa preparation for the implementation of provincial ordinance 2024-39. Nandiyan na revision na ito. Nga ma-start sa January. Amo na ang realidad. No? And then, no? May mga positive effect man kapit pa sa sa posible negative effect o kung sa backlash na piliton ginaton i-implementar considering may aratira nga 152% nga increase na posible because of that we will there will be backlash from some of the taxpayers kay batyagon gid nila hindi man ta gusto implementar nato ang ordinance pagtapos mapasa naman kita ordinance para tagaan discount pa rin natabo sa city kundi nagatag sila 40% ka discount hindi bala Grace bala mo na ito city i-implement nila ordinance nila tamo reklamo nag-discount sila 40%. Supposed to be mas stop na ilang discount ang period sa discount nila extend pa nila hasta 2028. So muna mga consideration na to sana sinin ko at the outset kay we have two options. Number one, to suspend the implementation of general revision na mag-take effect sa January 2026. Kag ma-focus sa RP Bara na lang. Ikadua, i-pursue naton ang implementation sa general revision na mag-take effect sa January 2026 provided we have to reduce the assessment level. But sa mga clarification that you have made that have transpired during this hearing, kaming mga members ng Committee on Ways and Means ilistoryahan ay kung ano gid man nga option amon nga i-take. Either to suspend, either to continue. Istoryahan na muna. Si Malvinaldin, Vice Governor. Mr. Chair, gusto ko man i-point out Vice Gov. ng atong provincial ordinance nga nga istoryahan kung i-suspend or not. Mangkot basing iba yung mga balti nga abi nga schedule nyo na kung may provincial ordinance nga tapos i-suspend nyo man later on. Kaya di ang man na lang nakadapat na supposed to be. Ang pamangkot, why ito nag-expect na by the kaya nga misahan taning provincial ordinance nga is a fruit of our efforts starting 2023. Di ba? Hindi ako nagigma kay kinanla na gina-update ang atol ng mga market values. Pero why kita nag-expect na by 2024, ma-approve dali ang RP Bara. So, ako na dapat, ang kapasalamat ako kay Mr. Chair, kay Board Member June Mondehar, kaya raise niya ng issue nga ini. Sa amo niya session 2 weeks back. Kaya di nagkakaigo na gid man niya desisyonan ta kung i-remand or which is a timely and relevant issue nga gin-raise niya. Kaya para at least waay na uyang ang efforts ng aton mga assessors sa paghingagaw sa provincial ordinance. But as I've said, hindi uyang ang ginobra ng 2023, 2024, 2025. Amo la nagaling kaya di nag-change ang scenario, nag-change ang narrative, kaya nag-approve ang RP Bara. So we just have to iron out the details, kaya i-align na lang tanan ng efforts ta para sa pag-implement sa national law. So thank you for everyone for sharing their insights man. Kaya nakuha ta kung anong kinananta nga ay dapat i-make desisyonan ta na ni kung i-repeal or i-suspend ining provincial ordinance kay base makalabot kita sa punto nga waay na kita may maubra kag hindi naton ma-implement ang isa ka national law. Marisa? I would like to just make mention, siguro, i-comment, kay whatever decision you will be coming up with. Una na nagtingwa gid man ng assessor
sang pagpreparar sini. But I would like to make special mention kay Ma'am Rema because this is very dear to her. Ang pag-prepare sang 2026 because she was the one who taught us from 2018. Siya natudlo ni sa amon sa pagpreparar kag pag-intindi sa preparation of the SMB. Ang sa subong naman nga stage, siya man ang nagiya sa amon kag siya ang nag-put a lot of effort in the preparation for this. That is why I understand ang iya posisyon man kag ang iya pagbaka-baka because it has been hard also. And in as much nga naga-support man kami, siguro on our part, physically, we are also drained. Hindi lang sa among opisina, but I have seen it also sa aton ng mga municipal assessors. Kag, we have been doing this for the last 12 months. Sabado, Domingo, nag-overtime among tao. But, sa amon pagpanikasog, no, hindi maninamon maintindihan gintanan kung wala kami hindiyahan ni Ma'am Rems. So I would just like to recognize her effort on this because if not for her, we may not be able to understand ang preparations ng SMB sa 2018 kag sa Subo. So, Anyone? Ms. Cobb, Ang pag-suspend sa provincial ordinance, hindi na siya failure of the assessor. It just goes to show that our governance is following the rules. Our governance is responsive to the situation of the time. And for every step that we take, we always choose the right thing to do. Hindi ka lang. Kaya di ako nagapati, ako tanan yung mga efforts, may gain kita. May gain kita ng kaluyan. Kita ang mga best implementers ng RP Bara when we come sa 2028. So, learn kita from this situation. It's not a failure mo. This is just an answer or respond to the current situation. Damo kung naglatabo sa pungsod na, you know, it might just not be relevant. Pero mas mayad na lang na galing, responsive kita kaysa pilitong tang isa kabagay na probably ikalain kag ano sa ating probinsya. But nevertheless, this is not a addendum to the good work that is being done by our provincial assessor office and the sacrifice and commitment of our municipal assessors. Madami niya salamat. okay. Anyone? Thank you very much for your presence. Thank you very much for the insight. Thank you very much for the clarification. There being no other matters to be taken up, this committee hearing is hereby adjourned. Committee on Examinings, chaired by Board Member Jun Mundihar. Ang issue sa diri, may napasarang nga last year sa ang nga provincial ordinance nga nagapa-increase no sa gamay man lang gani pero ang gamay man lang increase no ang sa real property tax sa scheduled market ang natabo sini kay kundi napasar na sang last year ang provincial ordinance. Now, may ara karon nagwa kami memorandum malin sa national government kaya dapat mag-adapt sa isa ka bagong assessment ang LGU, amo ni gitawag nilang RP Bara. So isa ini ka national law. So posisyon diri sang chairman nga ano abi kon gamiton tan lang ina ang naaprubahan nga provincial ordinance sa increase sa RPT ngamoy ng compliance sa RP Bara in national law. So muna kung na nagpatawag sang isa ka committee hearing si Board Member Jun Mundihar kaman daw nakita balalibisan gani si attorney Ventilasyon naghatag si opinion kasi tili ano kita mapa-increase kita sa aton nga RPT by 2026 kaman ang ining provincial ordinance may took effect ini automatic effect ni by January 2026. Now, ang ginapakomply sa LGU
dapat may assessment man nga ma-implement base sa RP Bara ining national law by 2028. So naghatag sa opinion si Attorney Benilacion. Hindi kag with kon man kay istorya abi kay Governor Art Defensor. Kasi 2 years lang. 2 years after na implement ang provincial ordinance sa increase ang real property tax, ma-increase naman sa 2028. Tayo ko nga ang nagpatawag sa committee hearing si Board Member John Mundihar, ang chairman sa Committee on Ways and Means, kag ang member diri si Vice Gov Lee Andy Buke. Ang kag amo ni diga emotional man ang taga assessor kag ang ilang effort balam to ginabatian ninyo effort nila sa pagdihon sini sang provincial ordinance nga ini do kanugon ug hindi man kanugon kung ako ang mag-intindi do hindi man kanugon kay amo man siya gapon implement lang siya gamiton man siya gihapon pero sa national law sa Antibara so kung tabi no nagwa na si Ma'am Rema kay di emotional sa kay na nagpa-picture sa bong siguro ang akon pag-intindi sini nga daw amo na nila dan deal na ini nga i-suspend na ang implementation sang provincial ordinance sa real property tax no kay iti 2026 take effect ang provincial ordinance sa RPT increase inaiya local na iyang increase tapos pag-abot sa 2028 man naman mapa-increase naman sang RPT ang probinsya base naman niya sa national law sa RP Bara imong kutanti karon ng chairman no kay subong pa picture sila kag daw okay man no sa kuno mo pamati daw ang mga municipal assessor kag gipang invite okay man no sa sining proposal na madagali ginangambal ni Vice Gov ngati wala man natin wala man nabi na expectar ba lang amuning sitwasyon nga may ara gali nga order nga dapat by 2028 ma-increase ang kada LGU sang real property tax. Kaya na nabatayan man to emotional ang taga provincial assessor nag-una panaog si Ma'am Rema. Ma'am Rema mo na ko daw ang sa nauna sa panaog ay sa kapapicture dito. Okay. So ay magkatadi ang mapatunta ang members kang chairman. Kaya daw si Vice Gov ang nagsabat parte sa emotional question or no gamay daw kon lang abing emotional man ang taga assessor kasi gintigoan nila pero hindi man abing nga hindi magamit ini kay amol na nga hindi magapon ang increase sa kung implement ang increase ang duha abi no 2026 iya ka province and then sa 2028 mahimo naman iya pagkatapos sa sining sa pagkatapos sining increase sa 2026 so gadaan mahimo naman sang survey assessment ang assessor another increase naman kung sa point of view sang sa isa ka LGU tidak may benefits man siya no kasi increase mo may dako income sang isa ka LGU but ang isa man ginabanan siya ang sa other side basi magreklamo ang mga property owners or real property owners sa probinsya no kasi mo taligad ng hambal ni Attorney Benilacion nga pamangkot sa kay Gov kung ano abing posisyon siya tindaw nagkahambal si Governor nga 2026 may implement kita sa 30% increase
real property, tax sabi sa probinsya, and then by 2028 another increase naman, a span of 2 years agad kay daw ari si Vice Gov, no? Ari si Vice ikaw rin sabat kina sa emotional question eh. Anong emotional question? Then taga-asiso daw kanugon ko nga daw ila effort ba Vice. Ano so far ang pananaw mo sini? I-suspend or hindi na pangunahan, I didn't know kung pangunahan nato ng committee, no? Oo. So anong imo nga sa imo yung posisyon Vice, ano ang imo yung posisyon, i-suspend mo or Ang unang ko is ang sa emotional nga yeah, question. so kay kanugon ko na sa efforts. Hindi, ako sa tuod, sa pangabuhi, hindi bala normal man lang na nga kung kaisa ang aton nga mga plano, way nagkakasunod. Normal as pangabuhi nga kung kaisa may ginapananaw ka mo ng schedule ta, mo na yung plano ta. Tapos may mga, may mga sablag o kung may mga nagkakalatabo nga, way mo na sunod ang plano. And it's normal. Ang moment ini sa panggobyerno, ay kung kaisa may mga bagay nga direksyon nga gusto ta, kaya mo nang mayad. Diba? Kag mayad man siya po, pero may mga additional lang information, may nagkakalatabo sa pusod ta, may mga national laws na kinahanglan nga i-appeal o ay ano pa nga atong i-align. So I don't think it's a wasted effort because in anything that we do sa aton mga buhi at sa aton mga governance, may mapulot man kita sa gyapon. Okay. Hindi bala? We have learned what to do. We have the values nga ari sa SMBs naton which we will update 1 year mala ang diferensya. 2026 may updated naman kita nga SMBs. So I don't. And actually subong gani paagi ni sa committee hearing, nakita gid naton kung ano kabudlay ang obra sang aton mga municipal and provincial assessors. And I have gained so much respect for them. The things that they do, no? Kaga mabudlay gid katama, no? So we will try to give more effort magbulig ka magsuporta ka nanda kakabudlay gali sa kanila obra. Now as for my stance Okay. regarding sa possibility nga hindi pagdayunon ang aton nga provincial ordinance, it will take in effect sa sa January of 2026. Para sa ako, base sa nabatian ko na sitwasyon, Ilonggos are good taxpayers. The Iloilo provincial government and our respective municipal governments paagi sa bulig sang paagi sa sakripisyo sang aton ng mga empleyado, no, sa aton nga treasurer's office, sa mga amo na ang naga-budget, ang naga-finance ang aton ng mga programa kag proyekto para sa padayon nga progreso sa aton nga probinsya. Ako nagapati akong they have to be fair sa aton mga pumuyo kapin pa nga mapinpot subong ang pangabuhi. Hindi na grabe kanubo ang baklanay sang palay. May mga bagay nga hindi kami makontrolar sa sangguniang panlalawigan. Pero ayhan base man lang sa pag-desisyon abi nga hindi anay pagdayunon ang provincial ordinance nga na kung i-repeal ang inang provincial ordinance makabulig kami sa amon mga kasimanwang Ilonggo nga maka-alleviate because they're good taxpayers. Hindi pala? And hopefully by 2028 with more time, with more study, we could come up with an increase sa taxes nga masarangan sang aton nga mga taxpayers by that kay hindi man mauy-uy ang aton nga probinsya kag mga municipal governments. But upon the deliberation sa Subong, ang increase nga dyan nga i-impose kung tani sa January, hindi man gid dako katama nga ang madula lang revenue nga maapektuhan ang aton social services, nga maapektuhan ang aton edukasyon. Kaya mo nang una kong ginpamangkot sa previous nga education meeting. Tiko hindi ta mag-impose ang tax nga ini. Mabudlayan black ang atong gobernador sa pagpadugang sa mga classroom sa atong mga kabanuhanan because there is a classroom shortage, 1,600. But it's minimal. It's ang tax increase, ang loss on revenue is very minimal. Kung masarangan ta sa gyapon, mahingagaw ang kinahanglanon sa atong probinsya when our good governor steps down in 2028. Okay. Kaanta lang gamay nga background, Vice, no? Kundi ang nagpasar abi ang previous sa kunian sang provincial ordinance nga nagpa-increase ang tax sa RPT, no? And then implemented by January next year 2026. And then nag-abot sa inyong information nga may gali nga order halin iya sa Manila or sa Malacañang nga mag himo sang bag-o nga assessment
Yes. ang kwan, Dapat ang synchronize. LGU Kay ti- by 2028 yes, na. tama Ah, ka, okay. boards. Kaya 2023, in-initiate ini, kay kinahanglan tagid man ipataason ang SMB. Mhm. No, market value sang aton nga mga sang aton nga mga propiedad. And then ang real property man. Kaya ti timely na gid man ang last kay update ang SMBs kay nagpataas kita sa RPT was in 2017 and 18. Oo. 2017 siya na pasang ordinance, then 2018 siya gin-implement. Diba? So, dugay na gid man. So, kinahanglan na gid man nga mag-update. Pero, so, ginimpisahan siya sa 2023. By 2024, why man tayo kabalo gali nga mapasaman ang Arpibara Law. No? National Ang, law ni siya, no? Republic Act number 12001 or the Real Property Value and Assessment RP. Real Property Assessment and Value Reform Act. Di bala? Kag nakaputang ko sa may act na dapat synchronized ang pag-implement niya sa 2028. Kaya isa na nga gid pamangkot namon sang previous ka committee hearing. Di ko may schedule naman nga increase ang probinsya sa 2020 nga i-implement by 2026. Pwede nga amo na nang i-consider nga compliance sa Arpibara Law. Okay. Hambal sa DLGF, ang ilang hambal, hindi kay lain man yung Arpibara Law, lain man yung ordinance nyo. So, kung padayon na yung ordinance, ang man sa gyapon nga dapat i-comply nyo ang Arpibara Law. Okay. So, ang matabo, piliton tani sa January, ma-increase kita sa tax, sa 2028, why ta pa kabalo kung ano magwa sa assessment, kaya ti mag-back to zero ang aton nga lubrahon, why ta kabalo kung paano kung ano ang magwa ng mga bagong assessment values. Possibly may ara pagit ka additional nga increase. So, ang gina-propose, nga ginalantaw explore naton, na kung total may ginalagas kita nga national law sa 2028, nga dapat synchronize gid kita, kasi pwede nga we redirect our efforts into from implementing the provincial ordinance to complying with the Arpibara Law. Okay. Oo. Doon ka bati okay na nga namangkot kamo kay sa provincial legal kung may ara nga sa labton kamo, Yes, may legal the legality. Kaya number one, ginantaw naton ang kung hindi pag-implement abi ang provincial ordinance sa RPT. and it is according sa aton nga legal kag sa aton nga local government code para gid sa poder sang sangguniang panlalawigan kung ano ang ila desisyon ara sa among poder to repeal, remand, suspend any provincial ordinance. So ay kami sang may ginaguba nga layi. Okay. O why kami may ginaano tawag na, why kami may ginasunod nga layi. Kaya ara na yan sa poder sa sangguniang panlalawigan. And your sangguniang panlalawigan is asking, is this provincial ordinance relevant or timely now considering nga may Arpibara Law pa? Ang unang rason ko nga nagpatawag si Board June sa committee hearing. So, ginapabatudan ta that the 15th sangguniang panlalawigan o Iloilo is is trying its best to provide responsible and effective legislation. As members ng committee, ano ang mangin stand mo nga daw pabor ikaw nga i-hold lang anay? Considering the legality, considering the doability, considering the current situation. Kag ang sentimento ta sa mga pumuluyo siguro. Sa mga Ilonggo, or good taxpayers. Ang akong nga stance is that let's suspend that provincial ordinance and let's double down on our efforts para makakomply kita sa national law kay dira gid ang accountability. Kung hindi ta na pag-i-implement ang RA 12001, kaya hindi kita ka-follow sa prescribed schedule of activities, dira kita may accountability gid yan. Okay. Oo. Kaya di may deadline na actually mo. Dapat by April of 2026 dapat makasubmit na kita sa bag-ong SMB. Bag-o kita nga schedule of market value, updated schedule of market values by 2026. So may gapatak ng oras ta. Diba? So I think our committee should provide its recommendation soon. Para nga giyahan na ang aton ng mga assessors kung ano gid man kag ang aton mga kaupod sa gobyerno kung ano na gid man ang operahon. Diba? Para for on my stand, I think nga hindi man na maapektuhan ang mga programa kag proyekto sa aton gobyerno. Kung hindi ta ni pag-implement, may problems kita sa doability kay subong gadubli ang obra sang aton mga assessors kung maupod. May Arpibara, may provincial ordinance, kag ang aton gid nga taxpayer subong. Mapinot subong sa pangabuhi.
Di bala, ayawan na ta ka, subong sa palay, kanubo, di ba? Agricultural province kita, may additional kita nga tax, madugangan ang aton nga production cost, pero ang aton nga baligya sa mga palay, kay mga produkto, ay mangisaka. Mo ganin daw sa ligad tong hearing, dahil batian ko sa imo, ganin nakambal ka nga, daw pinagmuno, I don't know, kung sa batian ko nga, saan kita bayad tax, sa ginakuha mo na sa iban. Yes, kag amo pa gid na. Ay, tuod gali na. I mean, why siya well, may mga side comments, and it's true. And it's true in a sense. At least, opinion na isang akong luyo, no? Ang it's true nga ginamuno ko is this. Ang ato nga taxpayers, hindi na siya kambal nga ay sila sentimento na nanda nga do kalag kado ka Bangod na nag-connect abi sa national issue, no? Oo. And it's true kay ako taxpayer makumo. Okay. As soon as nag-graduate ako, legal age ako 18. Pagka 19 doon nagabayad na ako isang taxes. So, kaya nga, taxes ka publiko. Ano pa eskwela sa akon bilang PSI scholar as a government UP graduate. Of course, may sentimento na sanda nga, ano pang pagpuloy sa bayad, kay may amo na nga corruption issues and whatnot. Pero sa data subong sa aton nga provincial treasurer's office, sa aton mga municipal offices, kung kaisa gakumod lang siguro mga Ilonggo, kay titaas ang collection sang taxes. Di ba? That's why habang kung ani, amo ni bala ang ibalos ta sa maayo nga pagbayad sa mga Ilonggo. Okay. Actually, ang aton nga provincial office, ang matugin pamangkot ko, ang gin-provide information, why ko gin-pamangkot, gin-provide information sa aton provincial legal office. Nga susubong ma-notice, gid-mananda, nagapinot kay nga akadamo sang demand letters nila nga ginahatag. Nga mga Ilonggo nagahambal nga, pwede installment lang anay, pwede hindi nyo lang pagpao ng amon, i-installment lang namon. Kung sila naman, mapatsyagan mo sa mga sentimento, sa mga napabutsyag sa aton, mga nagkakalain-lain nga sektor, mapinpot ang pangabuhi. Diba la? And we don't want nga i-break ang trend nga Ilonggos are good taxpayers. Kasi kung lugangan ang taxes nga ni, basta mga balsa, hindi na ako magbayad. Okay, oo. Diba la? Oo. Ang isa si ni Vice nga Kasi kakumod lang sila boards. Ngayon sa magbayad, pero sa tuod, nagabayad sila ho. Sa insakto. Amo gid ang Ilonggo. Thank you, gid kaninyo. Salamat. Ang epekto sini, so basi kun mahina ang mga programs ang provincial government. Anong papasalig naton sa mga gina-request diri ni Governor sa inyo nga number one, gid pamangkot gid pila gid ka kay think they don't have the numbers gid exact. But rough estimate ang madula nga nga revenue sa probinsya with these taxes is less than 1%. Okay. Less than 1% ang madula nga revenue. Less than 1% nga kwarta ang madula sa probinsya kung hindi pag-i-impose ang tax nga ina. So minimal, insignificant, kumbaga. Pero ayhan ka signifikante ang epekto sa isang tax sa pangabuhi sang isa ka Ilonggo. Okay. Di ba la? The disparity. So sa dira kita balansihon ta sa sangguni ang panlalawigan. No? Ang aton nga pulisiya are responsible and effective legislation and policies. Okay. Sa advice ano ba anta nakita nabalantang ang stand sa mga members ang committee kay Vice Gov ang iyang stand bilang members ang Committee on Ways and Means mas may lang nagadi nga i-suspend ang mga asindero sa Sara anong imoto yan anong hindi tala Tesing mo, pilang tax mo na bayad partner hindi la talikod doon yung kamera. Pilang imo to na bayaran sa duta mo to? Subong utod ko ka bayad bro, ito balong pira ang ako bayad subong. Nga pilang hektar to sa lao? Mga 7 hektarya. Mga 7 hektarya na ba mga sul? Wala ko gawa. So may magani-gani no? Laban mo ko dito sa langgit na tagpas. Tsaka malang so amo yung stand at di may managani para sa mga taxpayers. Nga i-suspend nga na kasi do kalawa ay Deson makibot ang tao. Nakadama na naligad, nagsaka. Any opinion niya sa aton niya mga taxpayers so hindi niya nga mag-assessor kag so do ka kung giban di ka abrak ni partner. Kabudlay. Do ka gulpib lang man sa tao nga subong nagsaka nalikan na taas. Subong nagsaka pagit ang tao makuan gid maalburuto gid
Tungkol may mga sitwasyon pagkadaan nga sa babaw to. Sakto na partner. Oo. At ito, bakod siyang dribbling nga katabo sa Manila. Babaw. Oo. Ang rason sa tawa mo na. Sa mga opinion ini, ang wala sang propiedad be. Be. Ano si mo kay ka kon man niyo? Di siyempre kung Ano man wala man gatubang, siyempre dito lang katubang sa happy ako. Ano no? Ang opinion nila sini. nakita lang sa kwan. Ang kwento sa tao, blayran magsaka ra blayran di alam sa reklamo. Iti siyempre siya nga tuig may tax ng blayran, ang paminsaran ba sunod tuig, masaka ra man. Sakto na no. Oo. Kuha na sang ibang paminsaran kundi ang blayran lang sang tax. Oo, mamati man na tapos kon tempo na nagbayad na nagbayad. Kung kuhot na sa bulsa, dira sa reklamo na. Sakto na, no? So, mga opinion ni isang mga masa nga diri nagtambong bala sa sa committee hearing, no. Ano pwede sabi nakatalikod na niyo? Katalikod. Ari daw namin isa-isa. Talikod man ni sir, no? Anong sa imo sir position? Abi talikod na hindi talikod na daw dito. Hindi pala katubang sa imo. Hindi ta pagkilala, no? So anong sa imo sir kay taxpayer? Pareho naton ikaw taxpayer ka man kasi amo na naging istorya kay na nga sa 2026 may ara nga implement ng probinsya nga no nga increase sa real property tax. Tapos sa 2028 may ara man iya sang nasyonal. Di maduble. Di ang istorya kay na sa committee. Sa committee ang pag-suspend sang iya ka probinsya nga increase sa imo mas mahal lang i-suspend o kung hindi. Kung sa imo bino hindi ta makilala sir no isa sa mga taxpayer nga nagtambong din sa hearing ngayon. Anong sa imo mas mahal lang na i-suspend tapos iling tingbon lang to para sa national law nga pag-increase ng sang real property tax. Siyempre kung mag-increase diri sa province tapos increase naman nga iyasang national laban-laban gid ang kuan sina mga duble no Duble kati duha ka tuig lang ang gap niya tapos increase naman. Mas mahal sa suspend niya. Ang itigto sila sa mga real property owners. depende na sa aton nga kuan diri nga magapamala diri sa aton kun So sa imo ang punto sa imo mas mayon lang nga i-suspend anay ang iya ka probinsya tapos ulaton ng lang to national nga ate amo na pabor sa lang i-suspend na iya ka probinsya. Tapos ang national amon lang tong i-implement para hindi magduble. Sige, thank you sir, thank you. Sa mga kwan sila mga nagtambong diri sa sa hearing. Yo kalabanan sa ila, so thank you gid. Bay talikod lang na dio. So laton ta kung ano ang decision sang chairman sa Committee on Ways and Means nga bago na tapos diri galing tinang emotional to kay na ang taga assessor kandi ang effort sila kanugon di ko sabagay hindi man na kahit ang ilang effort sa ginhimo nga sa RPT increase ang man to gyapon gamiton para iya sa pag-comply sa national law ng RP Bara law. Latonta sa next session dapat sila may committee report nga i-deliver si board member Jun Mundihar kag may decision kung i-suspend o kung hindi di kay como ordinance ni laban siguro nga kung in case man it's hypothetical kung in case man nga i-suspend ang tabo sila nga mapasar naman sang isa ka ordinansa to suspend sang naaprobahan nga ordinance.